Wembanyama, gumawa ng kasaysayan sa NBA. At Steve Kerr, naging matigas, pinairal ang loyalty sa starting 5 ng Warriors. At Draymond Green, mali ang ginawa sa mga huling segundo sa laban. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang sports rookie sensation na si Victor Wembanyama ay gumawa ng NBA history sa araw na ito, kasama ang kanyang first career 20 points, 20 rebounds performance sa pagkatalo ng San Antonio sa score na 128-112 laban sa Chicago Bulls. Kasama ang 21 points, 20 rebounds na ito, itong si Wembanyama ay ang naging youngest player sa NBA history na nakapag-post ng 2020 game. Sa edad na 19 years old at 38 days old mga kaibigan, binasag niya ang mark na dating napapanghawakan noon nitong ni Dwight Howard ng 4 na araw. Dahil itong si Howard ay nagkaroon rin ng 21 points at 20 rebounds noong November 15, 2005 bilang isang rookie kasama ang Orlando Magic. Si Wembanyama at Dwight Howard ay ang tanging teenager lamang na na-accomplish ang feat na ito. Si Wembanyama rin na siyang gumawa ng 4 blocks, mayroong 10 points at 11 rebounds sa first half para sa kanyang 10th double-double sa season ito ay ang naging una sa first half. Ang huling rookie na nakapagtala ng 2020 game kasama ang 4 blocks mga kaibigan ay huling ginawa noon nitong ni Shaquille O'Neal noong November 12, 1992. Sa kabilang balita naman, ang Warriors ay ginawa na ang lahat ng makakaya sa laban sa araw na ito sa Paycom Center. Ngunit ang naging resulta, sila ay natalo pa rin sa Oklahoma City Thunder sa score na 138-136 sa overtime. At laking pasasalamat sa kanilang napakaraming turnovers na napakahirap lunukin. Kaya gaano nga ba kasama ang Warriors para sayangin ang napakaraming pagkakataon? Ang team ay nakapagtala ng 29 turnovers at sila pa nga ay naging mapalad dahil ang Thunder ay hindi nagamit ang oportunidad na ito sa kabila sa kagaspangan ng Warriors sa bola. Ang Thunder ay nagsayang lamang sa bola ng 11 beses at naghatid nga ito sa Warriors sa 6 points. Ang totoong tanong sa ngayon ay kung paano nga ba naging malapit ang isa't isa ang mga kuponang ito. Ang Oklahoma City ay pumasok sa laban bilang naging best team sa 3-point shooting percentage sa NBA at nakarang sa pang-10 sa 3-pointers made per game. Luckily para sa Warriors, ang Thunder ay naging ice cold mula sa deep na naging 5 out of 29 lamang. All in all, ang Warriors ay naging 19 out of 27 beyond the arc at nakapagbigay sa kanila ng 42-point advantage sa 3. Ngunit ang Warriors ay natalo pa rin ng 2 points mga kaibigan na kung saan kumuha nga sila ng 20 more rebounds kumpara sa Thunder. Ito ang tatlong takeaways mga kaibigan mula sa bagong pagkatalo ng Warriors na hawak ngayon ang 10-12 winless record sa season. Unang-una, ang loyal starting lineup nitong ni Steve Kerr. Si Steve Kerr ay inisip ang posibleng pagbabago sa Warriors. Ngunit siya ay nananatili sa usual starting lineup na nakapagdala ng intriga sa laban sa araw na ito. Itong si Kerr ay pinadala ang parehong 5 bilang ang kanyang ginamit noon sa halos buong season ito. At sa first half, tila sumang-ayon ang bagay sa coach loyalty na gamitin ang dating starting 5. Si Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green at Kevin Looney. Ang lahat ay naglaro ng 10 minutes at 47 seconds nang magkasama sa first 2 quarters. Ang bawat isa ay nagkaroon ng positive minus at sila ay naging negative +7 habang nakipagbahagi sa floor. Sa katunayan, na-outscored nga nila ang Thunder sa 29-22. Ang sumunod na resulta, unti-unting sumama ang mga bagay sa second half dahil ang starting group nitong ni Kerr ay naging -4 na nang magkasama sa second half over sa mga nakalipas na 5 minuto. Dito na nagsimulang pinalitan nitong ni Kerr itong si Kevin Looney at ipasok itong si Kumenga para simulan ang overtime. Si Kumenga ay naging malapit pa sa isang sentro mga kaibigan nitong huling dalawang laban nila. Itong si Curry ay ang umiscore ng team high 34 points. Sinundan naman ito
ng 24 points off the bench mula kay Kumenga at 22 points naman mula kay Klay Thompson. Habang itong si Green ay nakuha na ang second straight double-double at nakapagtapos ng 12 points, 13 assists at Wiggins naman na siyang nakapaglaro naman ng solidong depensa sa Thunder star na si Shai Gilgeous-Alexander. Habang nagkaroon ng positibong bagay na nangyari sa Warriors starting 5, sila rin naman ang naging main reason para sa Golden State biggest problem dahil ang starting 5 na ito ay responsable sa 19 turnovers. Turnovers dito at turnovers doon. Ang Warriors sa first half ay niligtas lamang sa 3-point line. Sa karamihan, sila ay hawak ang 21-point advantage mula sa deep habang lumamang ng 6 points. Si Thompson ay gumawa ng 3, si Curry at Andrew Wiggins naman ay pag-aari na ang dalawa habang si Green at Dario Saric ay nakuha na ang tig-iisa. Ngunit ang turnover ay patuloy na nakaparada. Ang Golden State ay sinayang ang bola ng 5 beses sa first half. Nagresulta nga ito sa 12 points para sa Thunder. Ang problema ay hindi pa dito nagtapos dahil ang OKC ay nabigyan ng buhay na kung saan ang Warriors mga kaibigan ay patuloy pa rin silang binibigyan ng chance after chance after chance. Sila ay nakapag-commit ng 6 turnovers sa third quarter na siyang nagresulta naman ng 9 points para sa OKC. Sa puntong ito, ang Warriors ay nakapagtala na ng 21 turnovers sa unang 3 quarters, panibagong season high para sa kanila. And then lumagpas pa ito pagpasok nila sa 4th quarter. Sa overtime, ang Warriors ay nagkaroon ng 25 turnovers at naitabla ang NBA high sa season ito at makuha ng Thunder ang 27 points. Kasama sa unang minuto sa overtime, ang turnover na nagawa nitong ni Andrew Wiggins ay ang nakapagbigay sa Warriors ng 26. Isang panibagong high para sa kahit anumang team sa liga sa season ito at naitabla na nga nila ang pinakamarami sa Warriors sa ilalim nitong ni Kerr. Ang 4 turnovers na nagawa ng Warriors sa loob ng 5 minuto sa overtime ay ang naglagay sa team sa pahamak kaya sila natalo sa laban. Ang sumunod ay ang maling desisyon ni Green. Ang huling panahon na nakaharap ng Warriors ang Thunder ay natalo sila sa overtime sa Chase Center 3 linggo na ang nakalipas. Ang lahat ay itinaas ang mga kamay para sa Warriors na maiwasan ang anumang foul call. Ngunit nagtapos nga ang laban sa 3-point buzzer beating play mula kay Chet Holmgren sa pagtatapos ng regulation. At sa pagkakataong ito, lumamang ng 3 points sa natitirang 8 seconds. Ang Warriors ay dinedepensahan ang Thunder. Sa panahong nagawa nitong ni Green ang major costing mistake. Siya ay na-foul itong si Holmgren, ngunit ang 7-footer ay ganap ng nasa kanyang shooting motion. 3 free throws ang pumasok para sa isang manlalaro na nagkaroon ng shooting night na mas mataas pa sa 86% sa free throw line. Ang naging problema dito ay ang kagustuhan nitong ni Green na nakawin ang bola sa isang pasa na mas matangkad pa ng more than 6 inches sa kanya. Para sa karamihan sa Warriors, ang tamang dapat gawin nitong ni Green sa puntong iyon ay hayaang saluhin nitong ni Chet Holmgren ang bola bago niya gawin ang foul. Sa halip, ang 12-year veteran ay nagbigay sa lahat ng iba pang rason para pagdudahan ang Warriors ngayong season. Ngayon, sila ay babalik sa drawing board sa halip na bumalik sa pagiging .500 record. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.